Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction ngayon itong mga kaganapan sa Day 16 ng impeachment trial kung saan hindi pinayagan si Attorney Ligutan na makapagsalita sa trial. Anong dahilan? Pag-usapan natin. Update sa Brave 14 plus 3 fund drive natin. Sa ating GCash, meron na tayong naipon na 72,000 pesos. At bukas, sigurado ito, aabot na ng 100,000. Kaya papadala ulit tayo ng suporta sa Brave 14 plus 3 Marines bukas. As of now, ang total tulong natin na ipadala sa kanila is 630,000 pesos. Sa mga gusto pang magpadala, ito po, 0966-265-8480. Ang pangalan ng GCash is Ivan Henry Sibog, Echo Vector Alpha November. Yung Sibog, Sierra India Bravo Uniform Golf. Sa mga magpadala galing sa abroad, ang city address ni Ivan Henry Sibog is Cagayan de Oro City. Ang kanyang street is Barangay Patag. Okay. So, ito. Nung last Friday ba yun? Yung last Day 15 trial, napag-usapan, yang si Attorney Ligutan na nag-post sa social media, inireklamo siya ni Attorney Sison at nagsabi ang presiding officer na he will make a ruling dahil sa inireklamo ng defense itong si Ligutan ng kung ano-anong pinipost. Ito ngayon, ni-request ng prosecution team na kung pwedeng magsalita. Hindi pwede. Maghintay ka. Ito, pakinggan natin ha. May we respectfully ask the Honorable Court to recognize Attorney Ligutan, counsel for the prosecution, because we understand that his name was alluded to by the defense in the last hearing, Your Honor. May he be given the opportunity to make a brief manifestation or comment, Your Honor. At the proper time we will, Honorable Attorney Ligutan, at the proper time we will. The chair does not intend to rule yet on that matter at this time. But before the chair does so, Attorney Ligutan will be heard, I assure you. In that case, Your Honor, may we request may we respectfully ask the Honorable Court to recognize Attorney Ligutan, counsel for... Ayan. So palpal kagad. Huwag mo na. Ano ba yung ipinos ni Attorney Ligutan tungkol sa misleading questions na bawal daw? Hindi naman wala namang misleading question si Attorney Ferrer. Ang kanya is leading questions. Kaya anyway, nagkakainitan sila tungkol dyan. Natatakot na itong si Congressman Chua na baka ang ruling ng court is pagbawalan na silang magsalita sa media, which is tama. Habang dinidinig ng kaso, wala nang mga kumikomentary dyan. Ang pinakagrabe itong si Attorney Kapunan, nung siya ang nag-direct examination sa mga COA witness, may statement siya na scammer si BP Sara, kung ano-ano pa, pinabura sa record ng impeachment court dahil bawal yun eh. Conclusion of fact and law naman yun. Trabaho yun ng mga judges, siya na ang nagpro-pronounce. Scammer si BP Sara. Pinatanggal. After ng hearing, lumabas, nag-press conference, inulit na naman niya. Ano bang? So, makikita mo itong style ng prosecution is mind conditioning. Alam nilang matatalo sila sa botohan eh. Kaya habang may panahon makapagsalita, bombard, propaganda lines, i-bombard nila sa taong bayan. Hopefully, maniniwala sa kanila ang taong bayan. Ang problema ngayon, wala nang masyadong nanonood sa impeachment trial.
Kaya na may nabasa akong post ni Attorney Edward Chico. Nagbiro daw yung isang senator judge sa caucus nila na magbutuhan na lang. Kasi wala nang interesadong nanonood sa impeachment trial. Tapusin na, wag nang tapusin ang trial kasi wala nang nanonood eh. So, magandang suggestion yun. Kaya lang, I'm sure, ang prosecution hindi papayag. Ang gusto ng prosecution, tatagal ang trial, abutin next year. Ang kawawa tayo, taong bayan. Kasi 25 million pesos ang gastos daw natin everyday habang nagtra-trial si BP Sara. Eh alam na, sabi nga ni Attorney Chico is, may boto naman sila. Matapos o hindi ang trial, ang mga senator judges na may boto na. And I agree. Sa minority senators, do you expect na may isa sa kanila boboto ng conviction ni BP Sara? Never. Lahat sila, acquittal yan. Oh, ito namang 13 majority senators. Ang expectation, lahat sila boboto ng conviction, except, sa tingin ko, 3 ang alanganin dyan, baka boboto sila ng acquittal or abstention. Sino-sino sila? Senator Judge ito, Ejercito and Escudero dahil magre-re-election sila. Si Senator Subiri, pangatlong majority senator, baka kakandidato siya na governor sa Bukidnon. Ang Bukidnon is Duterte country. Kaya tingin ko, hindi boboto ng conviction si Senator Subiri. Most likely, acquittal or abstention. So, yeah. Sayang-sayang lang ang pera natin sa napakatagal na trial ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Sa balay ni Angkol Sinaon sa Lelo nga taga sitio Mauswagon sakop sa Barangay San Miguel, Talakag, Bukidnon. So mo siya ang natabangan sa hero kay ang iyang atop mga buslot na. So mo ni karon ang iyang pagapulihan sa gitabang nga yero. Kang kayong salamat sa among nadawat nga tabang sa mua nga nakiilis mig atop. Buslot pa kayong tao ng among atop. So muna ni ang itsura sa ilang gipuy-an, sa ilang gatulugan. So muna ni ang gitabang yutso kataas nga napulo ka buok. Dinenda sa bari no talagtasan te. Sapat na gan. Sumpay kaya. Pabalik na anday. Karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So maayo na gyud, di na gyud sila maulanan.
Una, daghang kayong salamat sa tabang sa Ginoo nga miabot sa among nga grasya o sa among nga galon nga nagtabang og sin. Kay sukad-sukad pa wa gid mi kanus nakadawat sa hinabang nga sin. Karon 20 na katuig ning among balay nga naguba na. So karon pa gyud nakadawat mi og hinabang, daghang kayong salamat sa among nga galon nga naluoy sa amo nga naghatag og tabang nga sin. So, So manginaot mi ang nagtabang among agalon ang ginunay magabalo sa maayo ang ilang panlawas og tagaan sila pa og dagang panalangin nga tagaan pa siya nga sa mataas nga kinabuhi. salamat Dagang kayo. kayong salamat. Salamat kayo, Col.